and bring upon themselves swift destruction. And they shall follow their pernicious ways, by reason of whom the way of truth shall be even spoken of. And through covetousness shall they with feigned words make merchandise of you, whose judgment now of a long time lingereth not, and their damnation slumbereth not. For it God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them into chains of darkness, to be reserved unto judgment. And spared not the old world, but saved Noah and 8 persons, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. And very the cities of Sodom and Gomorrah, righteous, and let them overthrow, making them an example unto those gods. And delivered just Lot, vexed with a filthy conversation of the wicked. For the righteous man dwelling among them, seeing and hearing, begs his righteous soul from day to day, there are no good things. The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. But chiefly them that walk after the flesh. And despise government. Presumptuous are they, self-willed. They are not afraid to speak evil of dignities. Whereas angels, which are greater in power and might, bring not railing accusation against them before the Lord. But these, as natural brute beasts, made to be taken and destroyed, speak evil of the things that they understand not, and shall suffer perish in their own corruption. And shall receive the reward of unrighteousness, as they that count it pleasure to riot in the daytime. Spots they are, and blemishes, sporting themselves with their own deceivings, while they feast with you. Having eyes full of adultery, and that cannot cease from sin, beguiling unstable souls, the heart they have exercised with covetous practices, cursed children. Which have forsaken the right way, and are gone astray, following the way of Balaam, the son of Bosor, whose loved the wages of unrighteousness. But was rebuked for his iniquity, the dumb ass speaking with man's voice forbade the madness of the prophet. These are wells without water, clouds that are carried with a tempest, to whom the mist of darkness is reserved forever. For when they speak great swelling words of vanity, they allure through the lusts of flesh, through much wantonness, those that were clean escape from them who live in error. While they promise them liberty, they themselves are the servants of corruption. For of whom a man is overcome, of the same is he brought in bondage. For if after they have escaped the pollutions of the world, the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein, and overcome. For it had been better for them not to have known the way of righteousness, than after they have known it, to turn from the holy commandment delivered unto them. Sabay-sabay po tayo sa 22. But it is happened unto them according to the true proverb, the dog is turned to his own vomit again, and the soul that was washed were wallowing in the mire. Salamat po, ating tawagan ng ating pastor. Let's pray. Panginoon Diyos, nawa po ay ilayo mo kami sa mga mapagkunwari na mga tao. Nawa po kami ay hindi mapasama sa mga nakasulat dito na servants of corruption. Nawa po ang aming by your power and your grace, Panginoon, ang aming pagsamba ay katotohanan at puro, Panginoon. Yes, Lord. Nawa ito'y katanggap-tanggap sa inyong harapan. At ngayon, buksan mo ang aming mga isip. Nawa, bigyan mo kaming presence of mind. Bigyan mo rin ako, Panginoon, ng utterance which only you can give. That this hour of preaching may be a hour of benefit spiritually. And that the hearing, open the ears of your congregation, your children, O Lord, that it may also be a benefit to the souls of
each and every one of us and edify your church. All of this we ask in the most powerful and precious name of your Son, Jesus Christ. Amen. Let's be seated. And we go back to Isaiah chapter 30. Dito 31. Isaiah 31 na po tayo ngayon. And I want to give you a short illustration because this kind of condemnation of the Lord in Isaiah 31 is like that of a wife na well provided by a rich and powerful man. Isang asawa na talagang iningatan, inaruga, binigyan ng lahat ng kanyang pangangailangan. At kung kagaya sa atin OFW, pinadalhan, binigyan ng lahat ng pagmamahal. Pagkatapos noong siya ay nangailangan ng tulong, sa iba tumakbo. Marami na nga ang isang asawang lalaki na talagang handa siyang tulungan at bigyan ng lahat ng pangangailangan kanyang asawa. Pero noong nangailangan siya ng emergency, hindi niya man lang tinanong yung kanyang asawa at tumakbo sa iba. Disrespectful. Or, it can be like, itong Isaiah 31 is like a daughter who has a father who is overprotective, gave him food, gave him house, and everything that he's ready to do, everything for his daughter. Pero nung lumaki na siya, mas may tiwala siya sa kanyang boyfriend kaysa sa kanyang tatay. Iyon ang masasabi ko na parang ganito ang nangyari sa bansang Israel because in Isaiah 31, this is a prophecy na diyan na yung parating na yung Assyria to attack Israel. Parating na at wala nang masuungan ang bansang Israel. Alam niya, matatalo siya. Alam niya, hindi niya kaya yung malaking army na susugod sa kanya. Alam niya, there will be pain, there will be suffering, they will suffer loss, mawawala yung bansa, they will be carried away captive. Alam na nila. Pero, instead of looking unto God, they go down to Egypt. So, what did they do to survive? They go down to Egypt. Parang, kasi pag tinignan mo, kaya go down to Egypt, tingnan mo yung bansang Israel, nasa baba yung Egypt sa mapa. No? South. So, they go down to Egypt. They trust in horses. They trust in chariots. They trust in the numbers of soldiers. Sabi nila, inisip nila siguro, 300,000 ng Assyrian army. Kailangan maghanap tayo ng ally. Maka-assemble tayo ng 500,000 army para talo sila. They trusted in the strength of allied forces instead of looking unto Christ and seeking the Lord. So, ito yung parang pag inisip mo, this does not happen every day in our lives. Kung ia-apply mo sa ating buhay. Because, hindi naman araw-araw meron kang desperate event sa buhay mo. This is a desperate event. A foreign nation about to attack. And of course, that is also because of the judgment of God. And they are desperate. Kailangan makahanap tayo ng alay. Otherwise, wala. Ubus tayo. Ubus sundalo natin. Ubus lahat na. Talon-talo tayo dito sa laban na ito. So, ganap sila, pero hindi man lang sila tumingin sa kanilang Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon sa Isaiah 31 verse 1, Woe to them that go down to Egypt
for help. Sa aba nila na mga bumababa sa Ehipto upang humingi ng tulong. At nagtitiwala sa mga kabayo. Noong unang panahon, walang mga tangke, walang mga missile. Chariots and horses, arrows and slings. Yan ang mga weapons of war. So, this is the, pag marami kang kabayo, mas marami, malamang ang panalo mo. Mas marami kang chariots, mas matitindi yung chariots mo, mga bakal, mas lamang ang panalo mo. So, this is the issue of God against Jerusalem, against Israel. They stay on horses, they trust in chariots because they are many. Paramihan. And in horsemen because they are very strong. But they look not unto the Holy One of Israel, neither seek the Lord. They should have known better. Yes. Unto them were given the oracles of God. And these oracles of God, the law of Moses, the law of God, given to them, were not given by just tradition. It is by power, with a strong hand. God opened the sea for them to go out of Egypt. God was a pillar of fire by night and a pillar of cloud by day. Their shoes were not diminished. Yung kanilang mga sapatos na hindi na nila pinalitan at yung mga damit nila na paulit-ulit because they had no time dahil paikot-ikot sila 40 years in the wilderness. Hindi nasira. Isipin mo 40 years na may sapatos ka, hindi masisira. Hindi sila nasunog ng araw kahit sila'y nasa disyerto. Sapagkat may ulap. Yun ang Panginoon, yung naging ulap. At pagka gabi, hindi sila nilamig. Kahit sila'y napakatindi ng lamig sa disyerto. Kumbaga, kung ang lamig dito sa atin ngayon, 9 degrees. Pag pumunta ka sa disyerto, times 2 yun. Ibig sabihin, pababa, times 2. Minus. No? So, andun sila, pero hindi sila namatay sa labig. Namatay sila dahil sa mga, pinupuksa sila ng Panginoon dahil sila ay mga malingerers. Dahil sila in murmuring. Pinapatay sila. Mga ahas, pumapatay sa kanila. Pero judgment. No? Pag kailangan nila ng tubig, yung bato, paiiyakin ng Panginoon para meron silang tubig. Pag kailangan nila ng karne, pauulanin ng kalapate. Quail. Ano ba yung quail? Pugo. Kasi magkamukha yung kalapate at pugo. Same family. Okay. Pagka kailangan nila ng tinapay, hindi na sila magtatanim. Bibigyan na lang sila ng mana in the wilderness. So, isipin nyo po yun. Iningatan sila ng Panginoon. Parang isang tatay na iningatan yung kanyang daughter. Pagkatapos, nung malaki na yung daughter, mas gusto niya doon sa boyfriend niya, mas tiwala siya doon, mas marami siyang oras doon. Diba? Parang, ano ba ginawa ko dito sa anak ko? Ganito nangyari, ganito ugali. Yan. So, the nation of Israel, sabi ng Romans chapter 3 verse 1. Tingnan po natin yung Romans chapter 3 verse 1. What advantage then has the Jew? Or what profit is there of circumcision? Much every way, chiefly because that unto them, the Jew, were committed the oracles of God. For what? Okay, so this is the advantage of the Jew. Sa kanila inihabilin. Sa kanila, sa pamamagitan nila, dumating ang tagapagligtas.
ang Biblia sa pamamagitan nila. No? Hindi binigay sa Pilipino, kaya magniniwala pag merong Pilipino nagdadagdag sa Bible. Siya bagong propeta. Hindi po. Sa mga Jews po yan binigay. No? So, and they are the nation that have most benefited from the miracles of God. Talaga iningatan sila ng Panginoon. Kaya nga tawag sa kanila ng Panginoon, asawa eh. No? You are the wife of Jehovah. Not only that you are the people of God, not only that you are the children of God, you are the wife of Jehovah. So, these are just metaphors. Hindi naman talaga yung may kasalan and everything. Kundi ito ay yung closeness. They're very close. Kung merong bansa na tatawagin na pinakamalapit sa puso ng Panginoon, yun na yung bansang Israel. Kaya nga yung bansang yan, hindi matatalo eh. No? Hindi pwedeng mawala sa mundo. Forever. Forever yan. And the church and Israel is not the same. Kahit may church na ngayon, which is called the spiritual Israel, there is still a physical Israel. That is the dispensation. That is why we are not yung tinatawag ng mga Reformed Baptist or mga amillennialists. Because pagka amillennial ang doctrine mo, yung church, yung Israel nagiging church. Wala nang Israel. Kaya yung may mga Christians na sasabihin, hindi na yan totoong Israel. Galit na ang Diyos sa Israel yan, kila Netanyahu, galit na yan. There are Christians like that, and there are Baptists like that. But we are not of them. We have a different doctrine. We believe that the election of God is without repentance. When God chooses a nation, the promises of God to Israel will continue and will be fulfilled in the millennial reign of Christ. That is a doctrine. Okay. So, a weak nation to be attacked, pagka yung mga kapitbahay, alam niyo nangyari, bakit ganun ang behavior ng Israel? Parang din yung mga anak natin na pinapalaki natin ng maayos, pero dinala mo sa eskwelahan, nahawa. Pinalaro mo sa kapitbahay, nahawa. Uuwi yan, nagmumura na rin yan. Uuwi yan, may ugali na rin na nananampal, o kung ano-anong nahawa doon sa kaklase kapitbahay na ang ugali, or yung magulang niya, pinapalaki siya na kung ano-ano lang, walang biblical standard. Kaya minsan, talaga it's by the grace of God still that our children will remain in the faith. Amen. Kahit palakihin mo yan, talaga turuan mo, katikais mo, Bible verse mo, dalhin mo sa church, hindi ka pa rin makakasiguro na maliligtas yan at lalaki yan ayon sa Christian principles. It's by grace. Amen. So this is what happened to the nation of Israel. Nahawa sila doon sa kanilang ibang bansa. Na pagka merong atake, gahanap ka agad ng kaalyado. Yung ginawa ng Israel. May atake sa atin. Ayan, nagmamarcha na. Hanap tayo ng allies para ibangga natin dyan. Kaya lang, ang kaibahan ng ang nakaka-puzzle at medyo wala sa hulog na ginawa ng Israel. Alam niyo ginagawa ng ibang bansa pag sila'y aatakihin? They consult their God. They have an oracle of their own. Alam niyo yung oracle of Delphi? No? Merong merong parang priestess dyan. Tapos, may hayop na hihiwain sa tiyan, papalabasin yung intestines, tapos babasahin yun, gaganyanin yun nung bruha, no? Nung witch. Ang tawag doon sa witch, bruha sa Tagalog. Hindi ako nagbumura, no? So, gaganyanin niya, tapos sasabihin niya, sige, lumabang kayo dahil mananalo tayo. Or sasabihin, wag, sumuko na lang kayo. Talo tayo. Nakabase yung desisyon ng hari doon sa oracle.
na parang meron siya nakikita. Something. Consultation din. No? Pero ang bansang Israel, basta na lang pumunta sa Egypt, hindi man lang tumingin sa kanyang Diyos. That is what verse 1 is saying. So, that is really an aggravating attitude. Nakakainis, kumbaga. Kung tayo yung gaganunin, no? Isa kang ama or isa kang asawa, gaganunin ka ng inalagaan mo, inayos mo, handa mong ingatan, pagkatapos bigla ka na lang iiwan, or hindi man lang kakikonsultahin, bigla na lang siyang magpupunta sa kung saan niya gusto, sama ng loob. No? Ano ba ginawa kong mali sa iyo? At ganyan. Gusto nga kitang bigyan pa ng sobra pa doon sa naibigay ko na sa iyo eh. See, that is how I believe you can now feel what God feels at this moment. Why He said, woe. Woe to them. Alam niyo pa kasi, isa pa, nakalimutan ng bansang Israel, that if God judges you, even though, if you're under judgment of God, kahit numanap ka pa ng napakaraming mga kakampi, talo ka pa din. If God will judge you. Look at verse 3. Isaiah 31:3. Now the Egyptians are men, and not God. And their horses, flesh, and not spirit. When the Lord shall stretch out His hand, both he that helpeth shall fall, and he that is holpen shall fall down, and they all shall fail together. Sabi ng Panginoon dito, ang mga Ehipto, sino ba yan? Bakit diyan kayo tatakbo? Ba't hindi sa akin? Sa mga tao lang yan eh. Mga kabayo niyan, ano ba yan? Hindi naman yan mga anghel. They are not spirits. They are flesh. But when the Lord stretch out His hand, pagka kayo ay huhusgahan ng Panginoon, you cannot hide from God. You cannot, hindi mo pwedeng sanggain ang parusa ng Diyos, ang paghuhusga ng Diyos. Now, kailangan isipin din natin, hindi po ito para sa mga unsaved. Para to sa people of God. Dahil special ka at binibigyan ka ng grace of God, yung judgment of God sa iyo, yung palo ng Diyos sa iyo, ibang klase din. Maaaring sa mga unsaved, sa mga hindi mananampalataya, palayo sila ng palayo sa Panginoon Diyos, lalo silang yumayaman. Iba ang effect. Huwag niyong hanapin, itong pinag-uusapan natin, Isaiah 31, huwag niyong hanapin yan sa buhay ng mga hindi mananampalataya kay Kristo. Iba po ang trato ng Panginoon sa hindi mananampalataya at saka sa mananampalataya. If you are a believer in the Lord Jesus Christ, if you are a Christian, if you are a born-again person, God will treat you in a different way. If you will be a backslider, bibigyan ka ng palo ng Panginoon. Iyon po ang makita natin dito. And kahit ano pa ang hingin mong tulong sa mga kasama mo, ikaw ay walang papuntahan. Pati yung tutulong sa'yo, papaluin din. Kailangan po ay yun ang makita natin dito sa verse 3. No? Now, the only solution is in verse 6. Turn ye unto Him, from whom the children of Israel have deeply revolted. So, anong solution kung ikaw ay nagkamali? There is always grace in the eyes of God. Magkamali ka na, hindi kagaya natin na minsan, pag nagkamali, no, may mga alam tayo ng mga tatay. Nagkamali ang anak nila ba, nagtanan. So, babalik. May dala ng baby.
Simula ngayon, di na kita anak. Huwag ka nang makaapak-apak sa bahay ko. Di, patay na ang anak ko. Mga ganyan drama, no? Ewan ko, may mga tao sigurong ganon, na kaya nilang gawain yun. So, sobrang kahihiyan. Yung ibang tatay, nagpapakamatay sa sobrang kahihiyan. No? Na maganda yung pangalan niya, sinira ng anak. Or, yung asawa, no? Na, ito, mas mahirap to. Na yung asawa, pinadalan mo, inalagaan mo, binigyan mo ng lahat ng attention, pagkatapos, kinaliwa ka. Mas mahirap patawarin yun. No? Mas gusto mo maghanap ng baril. No? Pero, iba ang Panginoon eh. Panginoon, binigyan na siya ng maling balik, no? Maling pag-estima at tinraidor na siya ng bansang Israel, pinapatawad pa rin siya. Ganun po ginagawa sa atin ng Panginoon. Sa sobrang pagmamahal niya sa atin. While we were yet sinners, Christ died for us. And while we are already believers, Christ is still ready to forgive us. He makes intercession for us. So that if we go to the light, as He is in the light, we have fellowship, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sins. Amen. Hindi siya yung total, inalagaan na kita pagkatapos ginanyan mo pa ako. Wala ka ng second chance. Ano ka na? Cast away ka na. Losing salvation ka na. Hindi po. God is still has the open arms of the prodigal son's father. So that pagbalik mo, hindi siya mag-iintay doon sa lugar niya. Tatakbo siya, sasalubungin ka niya. Ganon ang ating Ama, our Heavenly Father. So ito po yung utos. Ito yung sabi ng Panginoon sa bansa Israel. Turn ye unto Him. Pumalik ka. Tumalikod ka dyan sa akala mo andyan yung tulong mo. Ako ang tutulong sa iyo. Ako ang makikipagdigma para sa iyo. Yan ang gagawin ng Panginoong Diyos. Nagkamali ka, okay. Talikuran mo yung pagkakamali mo. Bumalik ka sa akin. And I will give you help. I will be your helper. So let's go to the application. This is not for all situation in life, as I said, because there are problems that don't make us desperate. There are simple problems in life. Like halimbawa, wala kang almusal, malaking problema yon. Pero hindi ka naman nadidesperado porket no? Wala kang almusal. No? Kape ka na lang. Pwedeng almusal, tubig na lang. No? Papasok ka ng trabaho or school, hindi ka nakapag-almusal, manghihina ka, kaya lang, wala eh. So, hintay mo na lang yung tanghalian. Hindi naman nakaka-desperate yun, ano? May paraan naman yun, kaya mo na yun. Hindi mo na kailangan mag-iiyak sa Panginoon sa isang sulok. Panginoon, wala ako almusal. Nakalimutan nila. Hindi na, di ba? Okay. Or, meron kayo disagreement. Yung asawa mo, paano disiplinahin yung anak. O, kaya nyo na isolve yan. Hindi na kailangan ng, yung parang talagang pinagsokluban ka ng mundo. Ang pinag-uusapan kasi natin dito, desperately seeking Christ. There are times when really you need to desperately seek Christ. And when that happens, when these events in your life happen, then you must be ready spiritually what to do. Ano ba ang dapat ginagawa ng isang Kristiyano? Mali yung ginawa ng Israel. They went down to Egypt. Or kung sa ating termino ngayon, nag-backslide. Imbis na pumunta sa Panginoon, tumakbo sa Panginoon, kumapit sa Panginoon, diapusin niya, at humingi ng tulong sa Diyos, lumayo sa Diyos.
At yun ang minsan ginagawa ng iba sa atin, kapit sa patalim. Ang iba sa atin, imbis na, pagka nagkakaproblema, imbis na maghanap ng solusyon mula sa Biblia, pumupunta sa 5-6. Isa yan. Or, pumupunta sa mga kaibigan niya na ang solusyon nun ay sa mundo manggagaling. Yan. So, imbis na sa Panginoon. Maalis sa church, hindi na ma-attend. Lumalayo sa Panginoon. And that is what God says here, woe unto you that go down to Egypt. Pag ikaw ay nag-backslide, pag may matindi kang problema, at ang solusyon mo backsliding, woe unto you. Sapagkat, here is God ready to help you, but you did not take this help. And you went away. Ano ba yung let's think of some problems in life that sometimes make people desperate. And sometimes even Christians become desperate. Bawa, yung bigla kang malaman mo, meron kang cancer or meron ka lang 3 months to live. Now, nangyayari po yan sa Kristiyano. Hindi tayo immune dyan. No? At baka wag nawang mangyari, pero one of us might have this kind of problem in the future. Biglang may masakit somewhere, tapos sabihin na lang, beyond science na yung problema mo. No? Kahit, hindi, gagastos kami kahit, wala na. Mabuti pa, umuwi ka lang, punta ka sa probinsya, i-gather mo yung pamilya mo. No? Sabi ng Panginoon, set your house in order because thou shalt surely die and not live. Yung sabi niya kay Hezekiah. No? Dreaded disease. It's too late to remedy. So that is when, what will you do? You will backslide or you will go to the Lord. Yeah. Or you have an accident na hindi mo inaasahan. No? Maingat ka, maganda yung lifestyle mo, maganda yung health mo, na-aksidente ka naman. Merong inantok na driver, nakasalubong mo, nadamay ka doon sa problema. No? Hindi mo kasalanan, maingat ka magmaneho, well-maintained yung sasakyan mo, pero yung kasama mo sa kalsada ang bumangga sa'yo. Nakita ko yun, yung isang SUV, no? Biglang nag-cross ng white line. 3 pala yung sakay ng motorsiklo. Tumila po ng taso. Pagdila, patay. Ang isa na lang natira, yung bata. Sipin mo yun. Ikaw, nagmamaneho ka, tama yung lane mo. No? Maingat ka, dahan-dahan, bigla ka sasalpukin ng isang... So, kung ikaw yung natira, or you are kamag-anak ka nung ganun, what? And faithful ka sa church, biglang ganun. Nagbago bigla yung buhay. Or kung ikaw yung nakabangga, bigla ring magbabago buhay mo, lalo na dito sa Saudi Arabia. So, these are things which will make people desperate. Kumbaga talagang, parang puputok yung ulo mo niyan na, ano ay gagawin ko? What will I do? Lord, ikaw lang. Ikaw lang ang tatakbuhan ko. Someone is in ICU. Merong medical malpractice. Kamali ng sundot yung doktor. No? Meron din ganyan, both in Philippines and here. Appendix lang ang operasyon, biglang naging life-threatening.
So these are things. Crime, criminality. Nakaupo ka lang, bigla kang may babaril sa'yo. Or terrorism. No? Or many things which, calamity. Calamity is not under our control. Volcanic eruption, earthquake, tsunami. And these are things which happen every day in any part of the world. And hindi natin masasabi na porket anak tayo ng Diyos, hindi tayo makakasama sa mga nangyayari sa mundong ito. Kaya po, dapat handa tayo. How to run to God. How to look unto God when these things happen in our lives. Ano ba ginagawa dapat ng isang Kristiyano if he suffer or is about to suffer these things? Well, the Bible says, we look unto Him. We look unto God. It should not be that we go down to Egypt. We should look unto God. So, yung iba naman, we understand, kahit na mga walang Diyos, pag dumarating yung kalamidad sa buhay nila, biglang nagkakaroon ng Diyos. Tumatawag sa Diyos. But that is, sino kayang Diyos ang tinatawag nila? The God of their own imagination. So, meron namang mga tao na nasabi, God, if there is a God out there, I am calling to you. Whoever you may be, I am now ready to submit to you. So, maybe that is the beginning of the change in their lives. Na dati hindi na naniniwala sa Diyos, biglang nagkaroon ng kalamidad sa buhay, tatawag sa Diyos. Meron pong isang Muslim na yung kanyang tatay, nanay, mamamatay, no? At nung naging Christian na siya earlier, naging Christian na siya. Pero yung tatay niya matigas, ayaw, galit sa kanya. No, testimony to na napanood ko sa YouTube, testimony. Tapos biglang malapit nang mamatay yung nanay niya. So, nung ipapasok na sa operation, dahil sa sobrang pagmamahal nung tatay, tumawag kay Jesus. Jesus, if you are real, Jesus, please help my wife. Tapos, gumaling. Pinagaling ng Panginoon yung babae. And from that time on, naging Christian na rin yung matigas na tatay na nagtuturo. So, this is just one of the things that happen in our lives. Look to Christ. And when you look to Christ, you look to Christ alone. Amen. Yes. Wala siyang kasama. Huwag kang tumawag sa ibang pangalan. Advice mo rin yan doon sa mga malapit na, yung mga may terminal cases. No? Don't just say, look to Christ. That's just the first part of your advice. But number 2, look to Christ alone. Cast out other names. There's no other name. Because if they will just put Christ in the many names that they are calling for help, that is useless. That is still not salvation. That is still vanity. Dinagdag mo lang si Kristo kay Buddha, kay Krishna, kay iba-ibang Diyos, kay Mary. Dinagdagan mo lang. Para sigurado ka, marami ka tinatawag. Kalokohan yun. No? Pag sinabi pong look to Christ, kahit tayo, when we look to Christ, ang gusto ng Panginoon, siya lang.
Ang tiwala mo, nasa Kanya lang. Secondary na lang yung tiwala mo doon sa doktor. Instrumento lang siya ni Kristo eh. Secondary na lang yung tiwala mo doon sa magpapahiram sa'yo kung sino man na para maisalba ka sa problema mo. Doon sa mag-aahon sa'yo sa problema mo. Secondary na lang yon. These are just instruments of God. But Christ alone, God alone, God and God alone. Amen. Yan po ang number 1 na dapat tinitingnan natin. You abandon your trust in Egypt. You abandon your trust in horses and chariots and soldiers because the battle is the Lord's. Siya lang ang magbibigay. So, bukod dun sa tingin mo sa Kanya by faith, there is also repentance. Tinatalikuran mo yung mga bagay na pinagkakatiwalaan mo dati. Tradition. Other names. Other things which you trust. Iwanan mo yan. At haharap ka kay Kristo lamang. That is what will give pleasure to God. Kaya sinabi niya yan eh. The Holy One of Israel. Hindi naman sinasabing kasi but no? Sinabi yung word na but. Hindi sinabing wala ka nang pupuntahan, wala ka nang gagawing paraan. Pero sinabi na habang ginagawa mo yung paraan na yan, na nasa isip mong gagawain mo, ang tanging tingnan mo na tutulong sa'yo ay yung Holy One of Israel. Amen. Hindi yung tumingin ka nga sa Holy One of Israel, pagkatapos nakaganon ka na lang. Nagmukmuk ka na lang sa kwarto mo. Para yun na lang ang tingin mo. Mali din yun. No? Kasi God uses human instrumentality. Pinapakilos niya yung mga tao para tulungan kayo. Pero, huwag kang magtiwala dun. Ang tiwala mo sa Diyos lang, sa Panginoong Jesucristo lang. Amen. Okay? So that is faith and repentance together. And how? How do you look? Meron kasi mga tao na pag sila tumingin, akala nila ganun lang, simple. Pagka desperate times, mga kapatid, weeping is encouraged. No? Yung talaga umiiyak ka. Ang Panginoon umiiyak eh. When he cried in the Garden of Gethsemane, he wept. Yung tears niya parang buo-buo na parang dugo. No? Tapos si David, sabi niya, itong kama ko, basang-basa ng aking mga luha. Pag nagdadasal si David, dahil sa desperate times, laging may aatake sa kanya, laging may gustong pumalit sa kanya bilang hari, at yung papalit sa kanya, anak pa niya. Sa sobrang pagtangis niya sa Panginoon, Panginoon, ano ba na mangyayari dito? Yung anak ko buhay pa ako, gusto mong palitan na ako. Tapos may mga kaaway ako, kung sino-sino. So kahit siya hari, hindi siya enjoy. Kahit siya malapit sa Panginoon, panay rin ang iyak niya sa Panginoon. No? So kaya sabi niya sa Psalm chapter 6 verse 6, yung aking kama ay parang basang-basa ng luha. Basahin natin yun. Psalm chapter 6 verse 6. I am weary with my groaning all the night, make I my bed to swim. Sipin mo yun? Sobrang basa naman yung kama niya, pwede siya lumangoy. I water my couch with my tears. So, pag umalis siya sa kama niya, dahil basa na, pagpapalit siguro ng bedsheet, pupunta naman doon sa sofa, sa couch. Doon naman siya
umiiyak pa rin siya. So, bababasa rin yun. I water my couch with my tears. Wala pa siguro ako experience na masasabi sa inyo na nangyari sa akin yun, yung sobrang iyak na basang-basa yung damit ko. No? Or yung kama, or yung upuan, saan ako lumuhod. No? Meron lang akong isang episode, yun natatandaan ko lagi, siguro nasabi ko na rin sa inyo yun, na lumuhod ako doon sa tabi ng isang pamangkin ko na mamamatay na dahil may sakit na dengue. No? Yung mga anak ko, ganun ginagawa ko. Ilang beses na, si Michael, si Keisha, si Lawrence din yata, nade-dengue yung mga yan. So, we go to their bed and put our hands in the head and pray. Then, kinabukasan or after 2 days, they recover. Pero itong pamangkin ko, talaga, yung kanyang platelets, nag-collapse na, 20 na lang. Diba, 80 dapat, danger na yung 80. 20. No? Tapos sabi ng mga doktor, wala na kayong magagawa eh. Kahit paltan mo ng paltan yan, wala na, 20. So, talaga, doon ako umiyak talaga. Buhay po siya ngayon, nasa Indonesia. So, sometimes this happens to us, that we weep, we cry unto the Lord for something which is really very desperate. And it's good. It's good for your soul. No? Pag mangyari yan sa inyo, i-treasure mo yan. It's good for your soul. Pag may problema ka, malaki ngayon. Isang kapatid natin, may problema, 1 milyon. No? Iniyak mo na ba yan? Brad Ben? Ayan. Ganda yan. No? Kung si Sister Marlene, nung nasa hospital, malapit na siya mamatay. Oh. We prayed for her. And now she's here. Amen. Amen. With kneeling and bowing, with proper words, and sometimes the words we don't know. Kaya sabi ng Romans 8:26, the Spirit helpeth our infirmities. For we don't know what to pray for as we ought. But the Spirit helpeth us with groanings which cannot be uttered. So, yan po kailangan maganda yung words natin. Kasi, gusto natin, ang Panginoon ay lapitan natin ng mayroong reverence, mayroong talagang yung plea, no? Yung pakikiusap. Makikiusap ka. Alam nyo kasi, di ba, sa pagka ikaw ay pupunta sa isang alay para makiusap ka, prepare mo yung ano mo para maganda maganda yung presentation mo. Tapos ang papadala mo yung pinakamatinding orator sa iyong kingdom, ambassador. Dear King, live forever. We are in need of the help because we know that you're a benevolent King and you are really mighty and all your soldiers are ready for battle. So we plead with you. Yung mga ganung words, no? So ang Panginoon, I believe our God deserves the best words that we can think of. Amen. When we pray. Amen. Mag-isip-isip tayo, huwag yung mga common na dati na natin, lagi na natin ginagamit. At huwag din yung parang half-hearted na prayer. Na parang ordinary lang na, Panginoon. Tulungan mo naman ako. Thank you. Amen. Parang barkada mo lang, no? Alam ko, diyan ka lagi bigyan mo ng mag-isip-isip ka rin pag nagpe-pray ka. Bigyan mo ng reverence yung kausap mo kasi siya yung Almighty God. The highest. The Most High God.
So, maganda rin, no? That you ask the Holy Spirit. Because the Holy Spirit is the one who will intercede to you with groanings which cannot be uttered. So that's number 1. Look to Christ alone. And then look to Christ while you are alone. Kaiba no, no? Look to Christ alone, siya lang. Look to Christ while you are alone. Mag-isa ka sa iyong bed. And then, look to Christ with others. Punta po tayo Romans 15:30. The way of the apostles is that when they pray alone. They pray to Christ alone. But they also ask for others to pray with them. Sabi po in Romans 15:30, Now I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ's sake, and for the love of the Spirit, that you strive together with me in your prayers to God for me. So ask people to pray for you. Hindi po nakakahiya yun. Maganda pong practice yun. No? Let's message each other. Kung ano, lalo na pag desperate. No? Magkaroon ka ng all-out bulletin na, mga kapatid, hindi maganda yung pakaramdam ko. Panalangin niyo ako. No? Hindi maganda yung pakiramdam ni Luz, 250. Ang blood sugar. Hindi ako may pagluto ng almusal, ng tanghalian. No? So, yung mga ganyan event, no? Hindi pa naman desperate yun. Kasi, and then naman na obeyed eh. But we look unto the Lord. We trust in the Lord that He will help us on this kind of events that happen in our lives. So, let's pray for one another. No? Hindi po selfishness 'yon yung sabihin mo, Brad, pag-pray mo nga ako. Maganda sa Panginoon 'yun. No? Kasi tingnan niyo yung sinabi ni Paul, no? You strive together with me in your prayers to God for me. Pinapanalangin ko yung sarili ko, meron akong pangangailangan. Pwede ba ipanalangin mo rin ako? Pwede ba you strive? Because I need this. I need this thing right now. Can you pray with me? Can you pray for me? So that is, look to Christ alone. Look to Christ while you are alone. And then you look to Christ with others. That is how you look. Hindi sinabi nung scriptures na text natin sa Isaiah itong details na to. Pero ang sinabi diyan ay huwag mong kalimutan na tumingin sa Diyos. So binibigyan ko lang ng details, paano tayo titingin sa Diyos? Sapagkat sometimes, ano bang tingin? Tingin. Wala ka namang makita. Kasi we believe in an invisible God. So how? How do we do it? Enumerate ko lang using other verses. How we are to look to Christ. So the number 4 is you look to Christ with a vow or with fasting. That is also the way of the people of God. With a vow. Now, with this vow, pagka po vow ang pinag-uusapan, ay si Jacob, pwede natin gawing example. Paano ba yung vow ni Jacob? Sa Genesis 28, verse 20 to 22. Alam nyo, pagka ikaw ay desperate, no? Panginoon, makalusot lang ako dito sa problema na ito. I will serve you. Minsan, hindi natin mapigilan yung ating isip at bibig. Diba? Na gagawa ka ng vow sa Panginoon. At okay naman yon kasi ginagawa naman yon ng mga
people of God. Kagaya nga ni Jacob sa Genesis 28 verse 20 to 22. Noong siya'y pinaalis na ni Isaac sa kanyang community upang maghanap na ng asawa at we will have separate ways. Okay? Binata pa si Jacob nito. Pero binless na siya ni Isaac, binless na siya. Sabi, not Esau will get the blessing. Jacob will get the blessing. But you go out. But don't take any wife from the people which are not of God. Okay? So may mga bilid-bilid na ganon. So nung siya'y nandun na sa Padanaram, na tinawag niyang Bethel, ito yung sinabi niya, nung nagpakita ang Panginoon sa kanya, as an angel of the Lord, sabi ni Jacob, and Jacob vowed a vow, saying, if God will be with me and will keep me in this way that I go, and will give me a bread to eat, and raiment to put on. Talagang wala siya, no? Wala siya. Zero siya. Desperate. Desperate siya. Wala siya damit, raiment. Pag dinamitan ako ng Panginoon at binigyan ako ng pagkain ng Panginoon at iningatan ako ng Panginoon dito sa aking travel, so that I come again to my father's house in peace. Ibig sabihin, after magkaroon na ako ng family, magkita uli kami ng aking ng aking ama. Then shall the Lord be my God. And this stone, this is the vow, this stone which I have set for a pillar shall be God's house, and of all that thou shalt give me, I will surely give the tenth unto thee. That's the vow. So, merong napunta sa isip. Now, about this law of vowing, pagka ikaw daw ay gagawa ng vow sa Panginoon, kailangan tuparin mo. Nasa Deuteronomy 23:21. When thou shalt vow a vow unto the Lord thy God, thou shalt not slack to pay it, for the Lord thy God will surely require it of thee, and it would be sin in thee. But if thou shalt forbear to vow, it shall be no sin. Hindi masama kung hindi ka magva-vow. Kung hindi ka magsusumpa, Lord, sinusumpa ko, I will give tithes. Lord, sinusumpa ko, I will be faithful. Lord, I promise to you, iiwanan ko na tong kasalanan na to. No? Kung halimbawa, may kabit ka, iiwanan ko na yan. Or kung halimbawa, meron kang ugali na masama, hindi na ako maninigarilyo. No? Member ka na ng church, tapos naninigarilyo ka pa, secret. Meron gano'n, no? Meron kami isang member na hindi namin alam, tuloy pa pala yung paninigarilyo niya. Minsan, merong kaha dito. Hindi niya nakuha, hindi niya naalis, umaten ng church. Andito pa yung isang kaha. Di ba dito nilalagay yun? Para madali. Naninigarilyo pa pala yun. Bulong-bulungan sa buong church, naninigarilyo. Or umiinom. No? So, bigla kang nagkaroon ng something dito na masama. Lord, I vow, hindi na ako iinom, hindi na ako maninigarilyo, hindi na ako magda-drugs, kung ano man. Okay. So, kung hindi ka magva-vow, sabi, it's not a sin. But if you will vow, you make a vow, don't be slack. Wag kang magkakamali na hindi mo tutuparin yung iyong sinabi sa Panginoon. Because it is a sin. That which is gone out of thy lips, thou shalt keep and perform, even a freewill offering according as thou hast vowed unto the Lord thy God, which thou hast promised with thy mouth. Kahit yung free will. Free will means it's up to you. You will offer whatever amount. Free will Whatever amount. Sinabi mo, 1,000. Pwede mo naman sabing 100 Ba't sinabi mo 1,000? Sinabi mo 1,000.
kailangan to pa rin yung 1,000. Pero, minsan, may mga Kristiyano kasi, pinipilit nila yung 100. Kaya lang, kinukonvict sila ng 1,000 eh. Kumita ka ng 10,000, tapos, Lord, 100 lang. 100 lang kaya ko. 1,000 kaya mo eh. Diba? So, may mga ganon. Nangyayari rin po sa akin yan, kaya sinasabi sa inyo eh. Parang nagtatawaran kayo ng Panginoon, no? Ito lang gusto ko ibigay na kaya ko. Free will eh. So, walang problema. Pero, kinokonbi ka ng Panginoon eh, you can higher. You can give something higher. Don't quench out the blessing that I want to give you. No? Kasi what you sow, you shall reap. So, ito po yung law of vows. Okay. So, ang atin pong pagtingin sa Panginoon, it should be siya lamang ang ating tinitingnan. Tapos, tumingin tayo sa Kanya habang nag-iisa tayo. Tumingin tayo sa Kanya, isama natin yung ating mga kapatid. Okay? At tumingin tayo sa Kanya na sometimes talagang desperate, samahan mo ng fasting yung prayer mo. No? Samahan mo ng fasting. Nangyari yan sa bansang Nineveh. Napigil yung judgment. Diba? 40 days, Nineveh shall be destroyed. And the king declared a fast, and they were saved. Hindi sila destroyed. So, it's effective. At isa pa, merong isang, baka yung iba hindi alam, no? Alam nyo, para magpautang sa Panginoon, no? Marunong ka ba magpautang sa Panginoon? Tingnan natin yung Proverbs 19:17. This is just a metaphor, no? It's not a real, kasi God is the owner of all the earth. So you cannot really give Him anything na hindi niya pag-aari. Kaya lang, ang Panginoon ang nagsabi nito. At sinabi niya yan sa pamamagitan ni Solomon. Kaya kung gusto mong magbigay sa Panginoon, in the way na parang nagiging utang ng Panginoon sa iyo, yung binigay mo sa Kanya, eto yon, Proverbs 19:17. Ang sabi rito, He that hath pity upon the poor, lendeth unto the Lord. Pagka ikaw daw mahabagin at mapagbigay, generous ka, doon sa mga mahihirap, lalo na siyempre mga kapatiran, para mo na rin pinautang ang Panginoon. At anong gagawin ng Panginoon? That which He has given will He pay him again. Babalik ng Panginoon sa iyo. Yung binigay mo doon sa mahirap na kinaawaan mo, you can expect na babalik sa iyo ng Panginoon. Now, this is, I think, madali namang maintindihan to. Hindi naman natin kailangan i-twist yung verse para maintindihan natin. No? And this is, alam niyo yung mga testimony ng mga givers, no? Na kumbaga, pag sila'y nagbigay, ay talagang bumabalik talaga. That is their testimony. Proven na natin yun sa mga buhay ng lahat, that who gives freely. So, ito po yung ginagawa ng mga desperate. They give unto the Lord. They look unto the Lord alone. They look unto the Lord while they're alone. Private prayer. They look with others. And they look with a vow or with fasting or with something in their hands or in their minds that they will give to the Lord. Ano mangyayari? Isaiah 31:8. Then shall the Assyrian fall with the sword, not of a mighty man, and the sword, not of a mean man, shall devour him. But he shall flee from the sword, and his young men shall be discomfited. Ang ginagawa po ng Panginoon, so to those who turn to Him, inaalis niya yung judgment. Inaalis niya yung
desperation. Inaalis niya yung things which will make you depressed. Yung mga bagay na parang hirap na hirap ka, alam mo may hirapan ka. You want it to be turned away, to turn back, and God will, malalaman mo, Diyos talaga gumawanan sa iyong buhay. Turn unto the Lord. Look unto the Lord. Seek the Lord. Seek it with your brethren, and seek it with something in your hand. Tumayo po tayo.